Ang alam nyo lang gawin ang kumita at manggamit ng tao. Yun ang naman sinasabi nyo eh. Of course, halos lahat sa social media, gamitan dito sa social media. No, at kung gagamitin ka man, you make it sure na babayaran ka nila, binabayaran naman. Sabi niya, kaya nga ako umalis dyan dahil naamoy na namin, agad na ganyan pala, kalakaran dyan, ilalab din, pero sa kanila ang kita, umaapaw sa na pera nyo. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabi ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, wag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihang mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin. Dito Nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tayo, sobrang mo sa kanila, hinanakit? Dahil dyan? Yung sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Alam din dinala siya sa dilim. Diri mo na dinala ka sa dilim, di ba? Kung dinala ka sa dilim, dapat magreklamo ka. Pero lumalabas yan at kung papanoorin mo yung mga live nila Red Zane, no? Binabanggit nila doon na binabanggit nila doon na pinagtakpan nila yan. So matagal na nangyari yan. Ang tanong ko, kung nangyari yan, dapat sinumbong nila agad. At hindi alam yan ng community. Huwag mo sabihin daming toxic sa community, no? Ngayon, kung nangyari man yan, hindi laban nila sa proper forum, sa korte. Doon na naman kasimple yun eh, kung totoong nangyari yan. Sinong may gustong i-love team siya? At the first place, KK Vlogs. Di ba yung scouter niya nakasama niya ngayon? Huwag mo sabihin nagsisinungaling ako. Harap-harapan, siya ang nagpupush ng love team. Di ba nabanggit niya? Yung dating Edrica, yung love team yun ni Edu. Michael, tingnan nyo, ulitin ko ha. Pakinggan mo Erica ha, sana mapanood mo to. Sabi niya, pero puntahan mo si ganito, puntahan si Beyonce. No? So pinuntahan ko si Beyonce. Binlag ko siya. Pinakilala ko kay Kalinga Prab. Ang sabi ni Kalinga Prab, ay mayaman yan. Itsura pa lang, mayaman na eh. So sabi ko, sige Beyonce, tuloy na tayo. Magdasalang ako na baka isang araw magugustuhan ka ni Kalinga Prab. Habang mga third vlog na siguro yun, second vlog o third vlog, sabi ni Kalinga Prab, gusto ko siya. Pero sabi ko, paano to si Beyonce magkakalab team? Di ba? Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyo reactor na nag-iisang baliw pero nakakaaliw, ang nag-iisang Merzano TV 2.0. Syempre shoutout po sa lahat ng mga team Kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At panibagong araw, panibagong reaction video, araw ng Webes, May 7, 2026. May na pala. And happy birthday po sa lahat na may kaarawan ngayong araw. Syempre happy birthday po sa lahat na may kaarawan ngayon. Syempre shoutout po sa lahat ng mga yung mga tita natin yan, kala Tita Alice, kala Ma'am Rosin Molina, no? At sila Ma'am Millie Chan, shoutout po Ma'am Millie Chan. Syempre sila Ma'am Kapodi, sila mga Ma'am Abby of Singapore, sila Ma'am Geng Vlogs, shoutout po sa inyo. And shoutout at kala Mama Litz, shoutout kay Mama Litz, at syempre kala Ma'am Ria Igorota at marami pang iba. Yan, mga very solid sa atin yan guys. Shoutout po. Syempre, ngayong araw, react po natin. Sagutin natin itong umeepal at nakikisaw-saw sa issue. No, yung dating Kalingap Angels, pasasya na po at di ko po siya inaaway. Sasagutin ko lang po. And I have the rights na i-react yung sinasabi niya. At i-debunk natin yung pinagsasabi niya dito regarding sa nangyari kay V. At dito sa Kalingap. At alam naman natin na pumunta nga sa Rapi Tulpo itong si V, yung dating pinanonos ni Kuya Bal na wala na si Beyonce sa Kalingap. No? At nababanggit ko lang, no? At syempre, siya ngayon nagpatulpo at sagutin natin itong sinasabi ni Erica. Syempre, shoutout muna natin lahat ng mga Kalingap partners and reactors sa pangunay ni Kuya Bal Santos Matubang. At Ted na syempre ang nag-iisang direktor na nagpapabaral Kalingap Rap. Di ko na papatagalin guys. Pakita ko na agad. Yan. So ito po yung kanyang comment. So basahin natin yan.
Si KK Vlogs, sabi niya rito, sabi niya, hindi kayo naawa sa mga bata. Ginagamit nyo na. So, sinasabi niya na ginagamit daw. Bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging. So, sinasabi dito, ginagamit daw, di daw naawa, no? Hindi kayo naawa sa mga bata na ginagamit nyo na. Bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging. Nakita niyo naman na kada vlog ni Kalinga Prab, no, kay sa Edsy, kay Beyonce, nagbibigay. Nakita niyo naman sa mga vlogging from part 1 to part 98, di ba? So, binibigay yan, no? Binibigay po yan, no? At binabayaran si Beyonce. So, yung kung ito si kada vlog po, may inaabot si Kalinga Prab dyan. So, basahin pa natin. And sabi niya rito, pinaghirapan ng bata, kukunin nyo pa, malaki na sinasahod nyo. Anong pinaghirapan ng bata? May binibigay nga kumikita rin yan sa Velvet Box. Magkano yung kinikita ni Beyonce sa Velvet Box? 40,000, baka hindi mo alam. At walang ganon na pinaghirapan ng bata, kukunin. Hindi totoo yun. At the same time, kung sinasabi mo na baka iniisip niya kapag tuwing vlog, maliit lang yung binibigay kay Beyonce. No. Si Papa Eds nga, yung kanyang katandem, hindi humihingi ng sahod. Ngayon, kung malaki ang napupunta ni Kalinga Prab, of course, producer siya, director, manager, at meron siyang binabayaran din ng mga vlogger. Ano yun? Si Beyonce lang dapat makakuha ng malaking pera? Paano yung cameraman? And yung kung ang producer, usually kahit sa mga artista at kahit sa mapapelikula, media, basta producer po, ang producer po ang nagpo-provide ng transportation. Syempre may gasolina yon, pagkain ng mga staff mo, kung may cameraman ka, no, yung assistant mo. So supposedly talagang producer po ang malaki ang sahod, hindi ang artista. Saka nakakita artista pinakamalaking ano yun. So as a producer, malaki talaga mapupunta kay Kalinga Prab. Siya talaga malaki sahod. Ngayon, parang ang pinapalabas ni Erica dito, parang yung sinasahod daw kinukuha. Hindi po, walang gano'n, no. Binabayaran din si Beyonce. Si Beyonce nga may sahod siya, si Edo wala Inaamin ni Edo, wala siya natatanggap pinaghirapan ng bata, kukunin nyo pa. Walang ganon. Gawa-gawa ang kwento. Malaki na sinasahod nyo sa YT, mga wala kayong puso. Anong walang puso? Walang puso, may bahay up and down. Ang alam nyo lang gawin ang kumita at manggamit ng tao. Yun ang naman sinasabi nyo Of course, halos lahat sa social media, gamitan dito sa social media. No, at kung gagamitin ka man, you make it sure na babayaran ka nila, binabayaran naman. Sabi niya, kaya nga ako umalis dyan dahil naamoy na namin, agad na ganyan pala, kalakaran dyan, ilalab team, pero sa kanila ang kita, umaapaw sa na pera nyo. Unang-una, sino bang gustong i-love team yan? Unang-una, sino bang nagsabi na gustong i-love team yan? Si Kalinga Prab ba? I-play nga natin to. Si Kalinga Prab ba ang gustong i-love team yan? So, play natin to. Ano ba ito, Kalinga? Pakainin kita, bibigyan kita maraming pera. Hanapan mo ako ng pinakamagandang babae na bata. Ito guys pasasya na paalisin ko lang guys alisin natin to. Ito papakita ko lang po, wag natin isama. Ayan. Sabi niya, puntahan mo si Beyonce. So, pinuntahan ko si Beyonce. I-react po natin para masagot lang yung issue. Ko siya, pinakilala ko kay Kalinga Prab. Ang sabi ni Kalinga Prab, ay mayaman yan. Itsura pa lang, mayaman na So sabi ko, sige Beyonce, tuloy na tayo. Magdasal lang ako na baka isang araw magugustuhan ka ni Kalinga Prab. Habang mga third vlog na siguro yon, second vlog o third vlog, sabi ni Kalinga Prab, gusto ko siya. Pero sabi ko, paano to si Beyonce magkakalab team kung yung taong pinakagustong maging love team niya, may ka-love team. Diba? Sinong may gustong i-love team siya? At the first place, KK Vlogs. Diba yung scouter niya nakasama niya ngayon? Huwag mo sabihin nagsisinungaling ako. Harap-harapan, siya ang nagpupush ng love team. Nabanggit niya, yung dating Edrica, yung love team yun ni Edu. Tingnan nyo, ulitin ko pakinggan mo Erica sana mapanood mo to. Sabi niya, puntahan mo si Beyonce. So, pinuntahan ko si Beyonce.
Binlag ko siya, pinakilala ko kay Kalinga Prab. Ang sabi ni Kalinga Prab, ay mayaman yan. Itsura pa lang, mayaman na eh. So sabi ko, sige Biansi, tuloy na tayo. Pagkasal lang ako na baka isang araw magugustuhan ka ni Kalinga Prab. Habang mga third vlog na siguro yon, second vlog o third vlog, sabi ni Kalinga Prab, gusto ko siya. Pero sabi ko, paano to si Biansi magkakalab team? O, di ba? Sinong unang umipakanan ng love team para kay Beyonce? Hindi ba tong taong kasama niya ngayon? Tapos ang dating, parang pinapalabas mo nila love team, tapos sila kumikita. Alam mo, kahit sa pelikula, producer ang unang malaki taga nakukuha. Ano? Pero tuloy natin to. Yan, para maintindihan mo sino may gusto ng love team, nagpo-push dyan. Kung yung taong pinakagustong maging love team niya, may ka-love team. Di ba? May ka-love team. Sino yung ka-love team ni Edo nun? Ikaw, Erica, sinasabi niya rito. May ka-love team daw. Anong ginawa niya sa love team niyo? So ganito ang ginagawa ko. Ako yung tao na nakagusto ko para kay Biansi. Dok, tama na. Ang problema, mayroon siya dating nakaraan. Ang ginawa ko, nagdasal ako sa Quiapo. Pumunta ako sa simbahan ng Quiapo. Sabi ko, sana maghiwalay kayo. Di ba? Sino, Erica, ang gusto maghiwalay kayo? Di ba itong taong yan? Sabi niya, ganyan pala kalakaran dyan, ilalove team pero sa kanila ang kita umaapaw na pera nyo. Ganun talaga. Unang-una, lahat naman kayo, wala kayong pangalan sa social media. Aminin nyo. Kung hindi kayo nakilala ng Kalingap, kahit mag-vlog kayo dyan, wala namang papansin sa inyong sponsor sa mga viewers eh. Kung meron man, iilan lang, pero hindi kayo makikilala. Pero let's admit, nakilala kayo sa Kalingap. Sabi niya, may mga magaganda kayong bahay, nakakain kayo ng masarap, pero si sira-sira, sirang-sira naman puri ng taong ginagamit nyo sa vlog nyo. Ha? Paano sirang-sira? Puro wholesome yung vlog. Tapos ginamit mo pa to, kung may Epstein files sa US, may Kalingap files. Grabe ka naman. Alam mo ba ang sinasabi mong about sa Epstein file? Hindi mo ba alat naninirang puri ka sa Kalingap? Alam mo ba ibig sabihin ng Epstein's file? I-compare mo yung Kalingap doon? Baka di mo ito mapatunayan. Alam ko yung video, updated ako dyan. The Epstein files are partially released collection of millions of documents. Ano yon? Images, videos, and emails detailing the activities of American financier and convicted child sex offender. Napakahusam ng love team. Wala ngang bed scene. Baka di mo mapatunayan na may sex offender doon. Jeffrey Epstein, including his social circle of public figures, politicians, and celebrities. The files include documents collected as evidence in the criminal case against Epstein and his associate stored as over 300 gigabytes of data alongside other media in the FBI Sentinel case management system. They include Epstein contact book, flight logs of his planes, and court documents. Many of the records and files belong to Epstein States, which is run by lawyer Darren. Yan. So, ayun pa. So, basahin natin. Yun. Tingnan natin. In January 26, the additional 3 million pages was released, including 2,000 videos and 180,000 images. So, nasan din, masan portion na yun? So, may ang Yan. Individuals whose names have shown up frequently in the files include Epstein assistant Leslie Grove, accountant Richard Kahn, Donald Trump and his wife Melania, lawyer Darren Indyk, sex trafficker, and socialite Maxwell. So, ito ay about sa documents about sex offender, child sex offender. Huwag mo i-compare yung about sa love team ng Kalingap. At yan, nakita mo na, pinakita ko naman kung sino ang nag-push ng love team na yan, yung scouter ni Beyonce. Nababanggit ko lang para maintindihan ng tao, hindi ko kino-content siya, kino-content ko yung issue. May mga magaganda kayong bahay, nakakakain kayo ng masarap, pero sinasira naman ang puri. Walang sinisirang puri dito. Wala kang makikitang bed scene sa love team. Love team lang, content lang yan eh. Kung may absent files, may Kalingap files sa daet, minor pa lang yung bata na i-love team nyo, wala man lang kayong ginawang action nung dinala siya sa dilim.
Yang sinasabi mo na wala siyang dinala sa dilim, mahirap magsalita dyan kasi hindi natin alam yung pangyayari. No? Mahirap yan. Kasi unang-una, dinala siya sa dilim. Grabe, nasisigmuran yung mga ganyan. Alam mo yung mga ganyang bagay sa private, proper forum and private place yan ginagawa. No? Kung totoo man nangyari yan, sila mag-usap in private. No? At sa proper forum yung pinag-uusapan. No, tsaka yan, mahirap magsalita about yan kasi hindi natin alam yung buong pangyayari kung totoo man yan. No, kung totoo man, ilaban nila. Sabi, buti na lang, nakaalis ako ng maaga at di ako nagpalin lang sa mga matatamis niyong salita, mga manggagamit. Talaga ba? Oh, ano sabi ng lolo mo? Nung umalis ka rito, oh. Wala na sa akin. Bakit ay parang masamang loob Sino manggagamit? Oh. sa papo mo? Ikaw na magsasabihan ng mukhang kwarta. Ganyan. Aba, anong kwarta mo bigyan sa akin? Oh. At sasabihin nila, Siya may sabi mukhang kwarta ka. si Silam, Mukhang kwarta ka daw? itong tanda kong ito, sabihin ako ng ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihang mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin. Dito Nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tayo, sobrang ano mo sa kanila, hinanakit? Dahil dyan? Yung sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan nila kami. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kayo magkasurundo. Hindi ko na hinagad na mag-aayos pa kami. Maski yung ina niya. Yung ina wala din namang kwansan. Anak mo yung ina. Po. Pero bakit ayaw mong anak mo? Ay, hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang. Pangaralan. Ayan ipi-play ko lang saglit yon. Hindi yan paninira. Pero kung sasabihin mo yung kalingap, no? Hindi ako magpanilang sa matatamis yung salita na manggagamit. Sino kaya manggagamit? Doon sa mga one-sided na di alam kung ano ang pinagdadaanan tulad ni Bien, na nagagrabyado, wala kayong karapatan na magsalita ng di maganda dahil sa inyo dahil di nyo alam kung ano naranasan niya dyan at isa ako sa na-experience niyan, kaya thank you talaga na nakaalis ako dyan. Lalo na ang daming toxic sa community nila. Walang toxic. Walang toxic. Lolo mo nga, kita mo. Ano ko na kwento rito? Sino ba talagang toxic? Kung toxic ang kalingap, sa tingin mo, malalapitan siya ni Kuya Bal? Kung toxic yan si Kuya Bal, play natin. Yung anak niya para matuwid. Matuwid yung anak nila. Wala. Kampi pa. Kampi pa dun sa anak. Di ba kung toxic si Kuya Bal, toxic ang kalingap, di yan magpapa-interview. At the same time, kung sinasabi mo na may nangyaring ganyan, labas na yung lahat dyan. Huwag mo idamay yung kalingap. Huwag mo idamay yung community. Kasi yung community, pag dinamay mo yung community, unfair yun. No, kung merong problema si Biancy sa si Edu, sila ang mag-usap dyan. At alam mo, totoo lang, kung totoo ang dinala sa liblib, no, sinasabi mo na ano yan, karapatan magsalita, sabi niya, dinala siya sa dilim. Grabe, nasisigmura. Hindi namin alam na dinala siya sa dilim. Pero mo na dinala ka sa dilim, di ba? Kung dinala ka sa dilim, dapat magreklamo ka. Pero lumalabas yan at kung papanoorin mo yung mga live nila Red Zane, no? Binabanggit nila doon na binabanggit nila doon na pinagtakpan nila yan. So matagal na nangyari yan. Ang tanong ko, kung nangyari yan, dapat sinumbong nila agad. At hindi alam yan ng community. Huwag mo sabihin daming toxic sa community, no? Ngayon, kung nangyari man yan, hindi laban nila sa proper forum, sa korte. Doon na naman kasimple yun kung totoong nangyari yan. Tsaka huwag mo sabihin na huwag mong idamay, no? Porket may nangyaring ganyan, kung totoo man yan, di ko alam kung totoo yan nangyari o hindi. Pero kung totoo man yan, sila magayos. Pero huwag mong idamay yung community ng kalingap na parang kinawawa siya. Walang ganun. Kahit ako, kung totoo man nangyari, i-push niya, ilaban niya, karapatan niya yun. Pero huwag mong sabihin na magsalita ng hindi maganda. Di ba, no? Yun ang masasabi ko dito. Saka mahirap kung wala kang idea, wag kang mandamay.
O, di ba? Anyway, ano guys, mabilis ang reaction video lang. Gusto ko lang sagutin kasi magiging unfair yun. Sana bago siya magsalita, tignan niya muna yung sarili niya. Because hindi siya inaaway. Pero sana wag naman yung Epstein files. Unfair yun. Dahil yung love din ni Kalinga Prab is talagang content yan and pampa-good vibes. Walang bad scene dyan. Wala dyan nangyaring masama. No, kung may nangyari man sa kanila, sinasabi nga ni Kalinga Prab, MU sila. Kung MU sila at may nangyaring ganun, buhay nila yon, mahirap makialam. Ngayon, kung merong nilabag, edi pag-usapan nila yan at dali nila sa korte. Ganun lang kasimple, pero wag mo idamay lahat ng Team Kalingap. Di ba? Yung mali, hindi namin tinotolerate dito. Huwag palabasin na masama yung Kalingap. Dahil ang Kalingap, ang isip niya ay pagtulong. So anyway, maraming salamat po. Mabilis ang reaction video lang. At nasa inyo na po yan kung sino paniniwalaan nyo. Ako sumasagot lang dun sa sinasabi niya. Hindi natin kinokontent sila. Yung issue, yung pangyayari, ang kinokontent ko. Malinaw naman hindi masama i-content yung intellectual property niya. Pero dahil binanggit niya, kailangan nating sagutin yung sinasabi niya against sa Kalingap. At maraming salamat po at please comment na below. Ito po ang paborito nyo reactor. Nag-iisang baliw pero nakakaliw. Nag-iisang Berzano TV 2.0. And to God be the glory. Paalam!